Siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. Siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. Now, sa Tagalog, ibinigay na lamang po dito yung buod. When it says, siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. But in the English translation of the Confessions, ito po ang nakalagay. God is most gracious. Yun ang nakalagay sa ating confession sa English, pero ibinigay po yung buod sa Tagalog kung saan nakalagay, siya ay puspos ng kabutihan. Now, when we think about the word gracious, kung saan nagmula po ito from the word grace, when we think about the word grace, ano ho ang ibig sabihin po nun? Well, whenever someone does us well, or tayo po ay tinrato po ng mabuti, or with kindness, or with all forms of loving kindness and tender-heartedness, sinasabi po natin minsan na siya po ay napakabuting tao. Pero sa wikang English, we tend to say, that person is not only nice, but he is so gracious. Mapagbigay, mapagmahal, kahit hindi ho tayo karapat-dapat, itinuring pa rin po tayo ng maayos, itinrato po tayo ng maayos because they are so gracious. Pero pagdating po sa Diyos, siya yung tinatawag ng ating mga kapatid, most gracious. Now, the qualifier po dito, or the one that modifies the word gracious, is the word most. Most. Posible sa isang tao na maging gracious. Posible ho yun. Ang mga Hudyo ay gracious sa kanilang kapwa Hudyo. We see that in Leviticus. And then we also see that yung Good Samaritan ay naging gracious dun sa Hudyo that was injured. And even to our own kind, yung mga kababayan po natin, mga kapwa Pilipino, we are gracious. Lalo na kapag sila po ay nangangailangan, or lalo na kapag may nakita po tayo on marketplace, yung mga nagugutom, mga nangangailangan, kahit ang mga hindi mananampalataya can also be gracious to a certain extent. Pero when the Bible says that ang Diyos po is most gracious, it's not to say that ito ang level natin, ito yung level niya. Hindi lang po degrees ang pinag-uusapan po dito. But when the Bible talks about most gracious, siya yung pinaka-definisyon. He is the embodiment. Kung ang biyaya ay magkakatawan tao, it's God. Yun. If grace is to be personified, it's going to be God. Kung titignan po natin ang diksyonaryo ng Biblia and look up the word grace, it's God. Yun ang ibig sabihin po nun. In other words, ang salitang gracious at ang salitang Diyos is the same thing as holy and God. When you say holy, ang Diyos yun. When you say love, that's God. When you say gracious, that's God. Now sa Biblia, God is holy. God is love. Sa Biblia, God is gracious. No, so saan po natin mababasa sa Biblia yung unang, we could say, reference by word that God is gracious? Basahin po natin dito in Exodus chapter 34. Exodus chapter 34, talatang 6. Exodus chapter 34, verse 6. Tignan niyo po ang nakalagay, mga kapatid. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, Ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulungin Diyos, mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. In English, and he passed in front of Moses proclaiming, The Lord, o sa literal, Yahweh, the compassionate and gracious
God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Now, ito po yung mga ilang elemento na makadikit po sa salitang gracious. Binanggit po yung salitang compassionate. Then sumunod yung salitang merciful. And then sumunod forgiving. And then sumunod po yung salitang faithful. Now, yung binasa po natin in Exodus 34 verse 6, mga kapatid, is so important dahil yung mga salitang na binanggit po dito, the compassionate, gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, inulit ng 3 beses in 3 different passages in the book of Psalms. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Psalm 86, gaano po ba kaimportante ang doktrinang ito sa Salmo? Well, let's read Psalm 86. And let us read verse 15. Psalm 86, verse 18, or verse 15, I'm sorry. Tignan niyo po nakalagay, Salmo 86, talatang 15. Ngunit kayo, Panginoon, ay Diyos na nagmamalasakit at mahabagin. Wagas ang pag-ibig nyo at hindi madaling magalit. But you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. And then inulit na naman in chapter 103 of Psalm. 103, verse 8. Psalm 103, verse 8. Tignan niyo po yung nakalagay. Inulit na naman. Psalm 103, verse 8. Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Or in English, it says, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. At kahit po, kung natatandaan po natin, before we look at the last one, we will notice that may kaugnayan po ito kay Jonah. But the last reference in Psalm is 145, verse 8. Psalm 145, verse 8. Tignan niyo po ang nakalagay. Psalm 145, verse 8. Panginoon, kayo'y mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. So, ano po yung natutunan natin dito so far? Yung salitang most gracious, compassionate, merciful, forgiving, faithfulness, nabanggit ng 3 times in the book of Psalms. Pero hindi lang po ang book of Psalms ang nag-repeat ng graciousness of God. Taas po ng kamay mga kapatid, sino ho dito at least once or twice in your Christian life, nabasa niyo na po ang book of Jonah? Nabasa niyo na po ba ang book of Jonah? Taas nga po ng kamay. Now, we have come to learn sa ating pag-aaral ng Jonah, bago po natapos ang aklat na iyon, ano po ang estado ni Jonah? Natuwa po ba siya? Naging masigla po ba siya o galit? So ang tanong, bakit po galit si Jonah? Well, may kinalaman ho dito. Basahin po natin ang Jonah chapter 4. Jonah chapter 4. Bakit nagalit si Jonah? Jonah chapter 4. Verse 1 and 2. Jonah chapter 4, verse 1 and 2. Tignan niyo po ang nakalagay. So pagkatapos po na iligtas ng Diyos ang Nineveh, tignan niyo ha, sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Nineveh at galit na galit siya.
Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, "O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar. Nakaawaan mo ang mga taga Ninive nang magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit. At handa ka magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Iyan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish." Now in English of verse 2, he prayed to the Lord, "Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? This is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity." So what do you notice so far? Lahat ng mga nabanggit po dito in Exodus and Psalm ay naulit din sa buhay ni Jonah, pero nagalit siya. Why? Because God is gracious. Now, the Hebrew word for gracious na ginamit po dito is the Hebrew word chanu. Chanu. At ang ibig sabihin po na salitang kanun is to show or exert kindness. To show or exert kindness. Kabutihan. Nang ibig sabihin, yung natatanggap po natin na pagpapala mula sa Diyos ay hindi dahil mabuti ka, kundi dahil sa kabutihan niya. Lahat na natatanggap po natin na kabutihan ng Diyos ay hindi dahil ito ang bayad ng Diyos sa ating kabutihan na ipinakita sa Kanya. But it's the total opposite. Grace is something that is not earned, but it is given. Grace is not something that you receive by your own merit, but it is given to undeserving people. Yun ang grace. So when the Bible says, ang Diyos po is most gracious, ang tanong, dahil walang matuwid sa buong mundo, mula nung magkasala si Adan, kanino po niya ipinakita yan? Sa atin bilang mga makasalanan. Now, nabanggit ko po sa inyo, yung salitang most gracious, the earliest that we can find sa ganyang klaseng phrase is in Exodus 34. Pero yung picture of grace ay hindi makikita in Exodus 4. Matter of fact, the earliest reference as a picture of grace, buburahin ko muna po ito, ay hindi makikita as early as Exodus 34, but rather Genesis chapter 3. Ang tanong, nung magkasala po si Adan at si Eva, ano po nangyari doon sa dalawa? Nagtago. Dahil po, ano po ang kalagayan po nila? Nakahubad. Pero ano po ang ginawa ng Diyos bago po sila palayasin? Yan ang nangyari. Pero let's go earlier. Let's go after this. Pagkatapos po sila dabitan ng Panginoon, bago po sila palayasin, nagbigay po ho ang Diyos ng ano? Pangako. Now, dinabitan ng balat ng hayop signifies something. You have to be clothed. What does the pangako refer to? Salvation. Pero itong kaligtasan po nito, in that pangako, which was,
out of the seed of the woman, He will come. Salvation yun. Yung salvation po na yun is not an it, it's a He. Yung ginamit na pronoun. So it's not just some disembodied substance, kundi it is an actual He. Yung salvation po nito is not an it, but a He. Ngayon, as early as Genesis 3, ipinakita po ng Diyos how He is most gracious sa kanyang mga unang nilikha na sa kabila ng lahat ng kabutihan na ipinakita ng Diyos sa kanila, ang sinukli po ay kasamaan. Now, God could have killed them on the spot. Pero ano pong ginawa ng Diyos? Nung magkasala po si Adan at si Eva, pinahaba pa niya ang buhay ni Adan to the age of 930 years old. 930. Hindi lang po yon. God is so gracious, dinapitan po sila. At kahit po yung babae, ang ginamit po ni Satanas upang linlangin yung lalaki, kung saan nakapasok po ang kasalanan sa mundo, sa pamagitan din ng babae, gagamitin po niya ang mga ito upang padalin ang tagapagligtas. God is so gracious. Now that's from a biblical theological perspective. Pero in reality, on a biblical practical perspective, paano po ipinapakita ng Diyos ang kanyang most gracious attribute? Kasi when we think about gracious, iniisip lang po natin, ito ay limitado lamang sa mga Kristiyano. No. When the Bible says God is most gracious, to what extent? To unbelievers, ito yung tinatawag common grace. In other words, may mga kilala ho tayo na mga unbelievers na mayaman, may mga kilala po tayo na unbelievers na magaganda po trabaho, wala silang sakit, they have healthy lives, healthy everything, and you wonder why, bakit? Wala naman sila kay Kristo, and yet, parang ganda ng buhay nila. It's because God is gracious. Pero ang tanong, why is God gracious to them? Is He trying to say na, alam mo, magiging mabuti ako sa iyo kahit nagpapatuloy ka sa kasalanan, wala ka sa aking anak, hindi, pagpapalain lang kita. You think doon lang natatapos yon? This common grace has an end goal. Pero ang tanong, saan siya patungo? Let's read Romans chapter 2. Romans chapter 2. Why does God show His graciousness to unbelievers? At dito po tayo mga kapatid sa talatang 4. Romans chapter 2 verse 4. Romans chapter 2 verse 4. Why is God gracious to unbelievers? Look what it says. Romans chapter 2 verse 3 and 4. Pero, sino ka para humato sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan Kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. So, saan po patungo ang common grace? Hindi po lang niya ibinibigay yung depensa na may Diyos, kundi common grace is trying to push unbelievers by God's graciousness to repentance. Yan ang goal ng common grace. Na walang maidadahilan ang mga tao na sa lahat ng kabutihan na ipinakita ng Diyos sa kanila, even po after rejection of Christ, pinapakita pa rin po ng Diyos ang kanyang kabutihan upang sila'y magsisi. Pero, kung may grace ang Diyos para sa unbelievers, may tinatawag naman po, grace for the elect. Na kung tawagin, special grace. At ano po ang purpose ng special grace?
Special grace, mga kapatid, is to conform us to Christ. At ano po yung mga bagay kung paano po ipinakita po ng Diyos ang kanyang grace? Unang-una, kapag tayo ho ay iniligtas po ng Diyos, ang biyaya po ng Diyos ay laging mananatili sa atin. Hindi pwede mawala ho yun sa atin. Laging mananatili ang biyaya ng Diyos sa atin. Nananatili po ang biyaya po ng Diyos sa atin sa pamagitan po ng pangunawa. Tuwing tayo po ay inaaralan at tinuturuan po ng Diyos mula sa kanyang mga salita at may natututunan po tayo tungkol sa kanya na tutulong sa ating pamumuhay to be conformed to Christ, that's grace. God doesn't have to reveal Himself, but He does. And He did. Pangalawa, nung tawagin po tayo mga anak ng Diyos, that's also grace. You were adopted into the family of God. Pangatlo, pagdating sa church, nung ikaw ay inilagay ng Diyos sa simbahan, that's also grace. Alam niyo po bakit? Dahil hindi ka lang parte ni Kristo, kundi ito yung mga tao na makakasama mo sa langit for all of eternity. In other words, the people in the church, as imperfect as we may be, this is God's grace of giving you your true spiritual family. This is your family. You are my family. At sino ang nagbigay sa akin ng pamilya kagaya po ninyo? God's grace. So when we think about it, mga kapatid, how is God so gracious? Nung tayo po ay mga unbelievers, may mga pagkakataon na dapat patay ka na eh. Pero hindi pinintulutan ng Diyos yun. Because He's gracious. May mga times, even as a Christian, God is justified to let you go if He wanted to, pero hindi niya ginawa. Because He's gracious. And when we look in the Old Testament, madalas binabagit ng mga tao yung Diyos na dumatipan, napakasama daw, napakalupit, napakahigpit, marami daw siya pinatay. But they don't see that kung titingnan nyo lang po yung mamamayan ng Diyos, which is Israel, sa lahat ng kanilang mga ginawang kasalanan, iningatan pa rin sila ng Diyos. Now look at this. From the Garden of Eden to Egypt to the wilderness to Jerusalem, iningatan pa rin ng Diyos ang mga ito. He's most gracious. Pero lastly, mga kapatid, paano po ipinakita ng Diyos that He is most gracious? Romans chapter 6. Talatang 14. Romans chapter 6 verse 14. Ipinakita po ng Diyos ang kanyang pagiging gracious sa gaytong paraan din. Verse 14. Sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan, dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Now what does that mean? It means ang lahat ng kasamaan na umuudyok sa atin na magkasala, kung wala sa atin ang biyaya ng Diyos, gagawin po natin yon na walang konsensya. Pero ngayon may pumipigil na. Dahil dati nung wala po tayo kay Kristo, ang umi-impluwensya ho sa atin, ang naghahari sa atin ay kasalanan. Pero ngayon, hindi na. Nakakaramdam po tayo ng mga bulong, nakakaramdam po tayo ng mga panghihikayat, pero may pagpipigil na dahil nasa ilalim na po tayo ng biyaya. Pero ang tanong, biyaya po nino? Of the most gracious God. And therefore, as we come to a close, just so that hindi ho natin ma-misinterpret yung salitang grace, kasi ang dating po sa iba that the word grace means, mararanasan ko ang kabutihan ng Diyos, but I can live however I want to live because God is a good God. That's a misunderstanding of grace. This is what the Bible teaches about grace. Let's go to Titus chapter 2, verse 11. At dito na po tayo magtatapos. Titus chapter 2, verse 11.
Ito ang itsura ng biyaya. This is what grace is for. Titus chapter 2 verse 11. Sabi po ng Biblia, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. So ano po yung biyayang ito? Verse 12. Ito, referring to grace, ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, to close mga kapatid, what does it mean that God is most gracious? Well, from an unbeliever's understanding, when God shows His grace, pinapakita po niya ang kabutihan sa mga hindi mananampalataya through common grace upang sila po ay magsisi. Pero sa atin, hindi man po tayo yumaman on this side of life. Hindi pa po natin makuha yung nakukuha ng iba on this side of life. Pero ibinigay po ng Diyos ang kanyang graciousness sa atin by transforming us to the image of Christ. Which means, yung biyaya ng Diyos does not mean wala ka nang haharapin ng pagsubok. The grace of God does not mean you can live however you want to live. The grace of God does not mean we can do whatever we want. But what the grace of God does mean, sa anumang pagsubok, temptation, trials may come our way, you will always find the kindness of God sa buhay mo. Because God is most gracious. Has God been gracious to you, mga kapatid? Absolutely. You cannot have and be where you are today if it were not for the grace of God. God is most gracious. As we pray,